Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, September 7 na po 2025, patuloy pa rin po nating minomonitor ang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mas lumalakas pa po ito at may chance maging typhoon category sa mga susunod na mga araw. Alamin natin yung mga lugar na posibleng maapektuhan ng trap or extension ng kanyang hangin. Ganon din ang habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung bago ka lang mga kaibigan, maglalambing muna ako ng isang like at subscribe at pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. So kamayan, ipapakita ko muna sa inyo mabuti. Ito pong si Bagyong Lani. Actually, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero may epekto pa rin yung trap or extension ng kanyang hangin. Ang pinaka-updated po niya na lokasyon, meron po siyang lokasyon ngayon na 430 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur, at ang lakas ho niya ay nasa 55 kilometers per hour pa rin. At meron pagbugso na umaabot po up to 70 kilometers per hour. May pagkilos naman po na umaabot sa 15 kilometers per hour pa north-westward po siya. So ang sinasabi natin, possible na ito ay mas lumakas pa into typhoon category. Kung makikita nyo yung kulay orange na yan, typhoon category siya dyan at mangyayari yan sa Monday po, alas 2 ng madaling araw. So ano naman ang epekto nito sa ating bansa kahit nasa labas na ng PAR? Yung extension po ng kanyang hangin, yung nakikita nyo na sa spiral clouds na yan, mas lalawak yan kapag naging typhoon category siya. Though hindi naman ito direktang makaka-epekto ng matindi o malakas, posibleng mas palakasin niya naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung nakikita nyo naman yung sirkulasyon ng hangin ng habagat sumasabay po sa ikot nito nga po si Bagyong Lani. So alamin din natin yung mga lugar na apektado. Balikan natin yan mamaya mga kaibigan. Dito po muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather conditions, yung mga apektadong lugar ng habagat at ng trap nito nga po si Bagyong Lani. Sa area ho ng Ilocos Region, kasama na po dyan ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, ilang bahagi po ng Quirino ay patuloy din po makakaranas ngayong linggo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yun sa trap or extension ng hangin ito nga pong bagyong nasa labas. Yung extension ng kanyang hangin, kung makikita nyo, ayan ho yan, yung mga umiikot na yan, hangin po yan or trap yan ng bagyo. Hindi naman ito ganun kalakas pero posible yung mga pag-uulan dahil din sa habagat na pinapalakas ito nga pong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Samantalang dito naman po sa ilang bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque, patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Yung mga kalat-kalat na pag-ulan at minsan ho'y sinasamahan ng mga pagkulog at pagkidlat. Lalo't nangyayari yan madalas tuwing hapon at sa gabi. No? Nakita nyo naman, minsan inaabot, nagsisimula yan sa madaling araw hanggang umaga medyo hihina, tanghali medyo mahina, mga ulan-ulan lang, abon-ambon lang. Pagdating ng hapon doon po yan bumubugso. At dahil yan sa habagat na pinapalakas itong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Samantalang ilang bahagi naman po ng Cagayan Valley at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din po maapektuhan ng trap or extension ng ating binabantayang bagyo na nasa labas ng PAR. Dito sa ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, kasama ng ilang bahagi ng Mindanao. May nagtanong sa akin, hindi daw ba apektado ng trap or extension ng hangin ang area ng Mindanao? Actually mga kaibigan, hindi talaga siya apektado dahil kanlurang bahagi ng ating bansa na apektuhan ng trap extension nito nga pong si Bagyong Lani at ng habagat. Pero ang Mindanao naman mga kaibigan ay apektado at hindi ligtas sa localized thunderstorm. Minsan tuwing hapon yan sa gabi, yung mga pag-uulan na yan, bugsuan. At minsan pinakamalakas yan, pinakamatagal na yan hanggang 2 oras yung malakas talaga na pag-uulan. And hopefully ipag-pray natin, panalangin natin na wag naman sana dahil marami tayong dapat i-consider lalo na habagat tas sinasamahan pa ng bagyo. So ngayon alamin na natin yung posibleng magiging kasunod na bagyo kasi nga naman merong sirkulasyon ng hangin. Ito po sa may bandang silangan po kung makikita nyo tong sirkulasyon ng hangin yan, unti-unti na pong nabubuo yan. At nawa ito po ay malusaw at hindi po siya mabuo. Pero kung mapapansin nyo dahil po sa sirkulasyon ng hangin dito sa may taas po ng Philippine Sea, yung hangin na yan, posible na dito yan may mabuo. Bakit? Ang sirkulasyon po ng habagat or nito nga pong si dating Bagyong Lani ay dito sa may kanluran. Posible magkaroon ng interaction dito sa may silangang bahagi ng ating bansa.
So kapag ka ito ay naging isang ganap po na low pressure area, posible o may tsansa ito na maging isang ganap din na bagyo. So masusundan ba agad? Ito nga po bang si Bagyong Lani nakakalabas lamang kahapon. Sa ngayon medyo malabo pa at hindi pa tayo nakakatiyak, no? Kung etong kumpul ng kaulapan na yan ay magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras or low pressure area. Kaya naman patuloy natin yung babantayan at i-monitor. Ang magiging epekto lamang ng trap ng extension ng hangin, ito nga pong bagyo nasa labas, ay kapag mas lumakas siya. Kapag naging typhoon category siya, eto makikita nyo naman, kapag sinabi natin ganyan o naka-orange po yung warning mga kaibigan, typhoon category yan. Ang susunod po dyan, super typhoon category. Noong nakaraan, sinabi ko na hindi po ito aabot sa typhoon hanggang super typhoon category kapag nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ibang senaryo po, kapag ka nakalabas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility, lumalakas siya. Kung mapapansin nyo, tropical depression, tapos magiging isang tropical storm category pa rin hanggang sa magiging typhoon category. Biglang nag-intensifies, ang dapat po dyan mangyayari, severe tropical storm muna, pero mabilis po siyang pumalo into typhoon category. So kahit naman nasa labas na ito ng PAR, dapat patuloy nating i-monitor. Hanggat nakikita itong sama ng panahon na yan sa ating weather radar, so kitang-kita pa rin siya, hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Tulad na aking sinasabi, nagtala na o nagbigay na ng pagtatala ang Pag-asa na ngayon pong buwan ng September, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating posibleng i-monitor. So nakakadalawa na tayo at meron pa tayong posibleng 2 na i-monitor. Yung sinasabi natin dito, pag sinabing 2 hanggang 4 na bagyo, hindi naman yan accurate. Posibleng mas mababa, posibleng mas mataas. So nandoon lang o nagre-range lamang sa 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Same scenario din pagdating po ng Oktubre, 2 hanggang 4 na bagyo din. Lumabas na yan sa bulletin board po ng Pag-asa. So pinapa-explain o ina-explain ko lamang po sa inyo para mas clear po sa ating lahat. So ngayon, ang habagat, marami nagtatanong kung kailan daw ba mawawala. Ang habagat po ay patuloy nag-i-intensifies or lumalakas dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil patuloy siyang sinasamahan or pinapalakas itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, kung ito po ay mabilis na lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi na makikita sa ating live radar, unti-unting hihina ang habagat or southwest monsoon. Mangyayari dyan, magkakaroon po tayo ng monsoon break. Pag sinabi natin monsoon break, pansamantalang pagkawala ng habagat, pero saglitan lamang yon. Dahil nga po, nasa tag-ulan na tayo ngayon, no? Nasa La Nina season tayo, inaasahan ang mga nabubuo o mabubuo na mga cloud cluster ay manggagaling po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kakibat yan ng habagat dito sa kanlurang bahagi. Ang habagat po, kapag walang low pressure area, walang bagyo, pahina ho yan ng pahina. Pero asahan nyo kapag mayroong bagyo sa loob, tulad na lamang nung nakarang araw, nung hindi pa nabubuo itong si Bagyong Lani, itong habagat humihina na, no? Umaaraw na nga po ang panahon natin nun. Pero nung nabuo po dito sa may kalurang bahagi natin bansa, eto nga po si Bagyong Lani, ang bilis ng interaction niya mga kaibigan. Naging isang ganap siya na medium chance na low pressure area, naging tropical depression at lumabas din, no, kinabukasan ng Philippine Area of Responsibility. Pinalakas naman niya ang epekto ng habagat. Kaya kung napapansin nyo, simula pa lamang madaling araw sa umaga hanggang sa tanghali, tuloy-tuloy po mga pag-uulan, lalo na sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Dahil po yan sa kombinasyon ng bagyo at ng habagat na hindi talaga natin mapipigilan. At pag ganong senaryo, malabo yung tsansa na magkaroon ng magandang panahon dahil po dalawa yung nagtutulungan para magbigay ng sama ng panahon. So ngayon, pinag-iingat po ang area ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon dahil napapalibutan sila ng mga high pressure or pag-ikot ng malalakas na hangin. Bagyo na mayroong sirkulasyon ng hangin. Yung hangin na yan, para sa mga hindi nakakaalam, tinatawag po yan na spiral clouds. Yan po yung nagbibigay ng mga pag-uulan, sama ng panahon, yung maulap na kalangitan, yan po ang nagbibigay o nagdudulot nun. So ang habagat naman mga kaibigan, kung mapapansin nyo, consistent lamang siya sa kanyang pag-ikot at nakadepende sa bagyo or low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, mas nade-develop kung makikita nyo itong sirkulasyon ng hangin na yan o cloud cluster, medyo nade-develop siya at kasi kapag ang isang sirkulasyon ng hangin or cloud cluster ay nasa karagatan, mas mabilis siya nakaka-develop o nade-develop bilang isang low pressure area. Asahan natin, no? And hopefully, wag naman sana mangyari
sa mga susunod na mga oras or within the next 24 to 48 hours, bantayan natin, i-monitor natin, possible na may mabuo dyan na low pressure area. Pero kapag nabuo yun, at low chance yun na maging isang ganap na bagyo, no? At ngayon, kahit po wala naman tayong aktibong bagyo, no? Aktibong bagyo sa loob, hindi sa labas, no? Meron tayong active na nasa labas ng par si dating bagyong Lani. Maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwede mangyari. So ano ba yun? Unang-una lang yung pinapaalala, kapag ganitong meron pong mga bagyo't pag-uulan, maglinis tayo ng ating kapaligiran, tumulong tayo sa community natin para yung mga kanal hindi po nababarahan ng mga plastic, yung mga basura. Actually, nung nakaraang nagbaha sa Metro Manila, ang daming basura at hindi humuhupa yung baha, pero nung nilinis nila yung kanal, nakita nyo biglang bumaba yung tubig. So sana makipagtulungan po tayo. Pangalawa po mga kaibigan, mga kababayan, lagi po kayo mag-antabay sa aking mga ibinabalita sa lagay ng ating panahon. Yung mga nakatira dito sa Luzon, sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao, no? Sana ho nakakaabot sa inyo yung update ko sa lagay ng ating panahon. Pangatlo natin, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Yung mga nag-imbak ng pagkain, sinabihan ko, hindi na kayo naglalabas-labas ng bahay. Ang hirap po ngayon, lalo na yun, nasa maputik na area, yung mga malalayong tindahan, yung mga nag-iimbak, sila yung mas nakakapaghanda, no? So, dapat i-maintain po natin, ugaliin natin yung ganong estratehiya. Lalo na kapag merong mga tag-ulan o mga pag-uulan, bagyo, habagat, o kung ano pa man yan mga kaibigan. At pang-apat, i-safety din natin ating mga importanteng gamit, lalo na dito sa ilang bahagi ng Luzon, Metro Manila. Yung mga bahayang lugar dyan, yung mga electric appliances ninyo natin, no, safety. Huwag laging nakasaksak, no? Kahit hindi naman ginagamit, tanggalin. Para po mga kaibigan, mga kababayan, safety sa ating pamilya, sa mga anak natin, hindi makukuryente. Yung mga importanteng dokumento, mga papeles, i-plastic, no, doblehin para pag nagkaroon ng pagbabaha, tulog man tayo, biglang tumaas ang tubig, naka-safety na ho. So yung mga hindi naman importante na magpapabagal, magpapahirap lamang, iwanan na po natin. So mga kaibigan, ipapaalala ko din, dagdag din natin to, yung mga nakatira sa mga low-lying areas, doon po sa malapit sa panan ng mga bundok, yung mga landslide prone area, mag-ingat kayo dyan. Kung kinakailangan namang mag-evacuate, makipag-ugnayan tayo sa ating LGU. At yung mga lalabas naman, ngayong umaga, tanghali, sa hapon, ugaliin po magdala ng payong jacket kapote, panlaban huyan sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan. Huwag tayong maging kampante. At panghuli mga kaibigan, lagi natin ipanalangin sa Diyos na itong mga bagyo, tulad na lamang yan, saglitan lamang, kayang-kayang hipan yan ng ating Diyos para malusaw at mawala. Itong habagat, kayang-kayang pahinaan yan in an instant po, no? So, itetake ko po ulit ang opportunity sa araw po ng linggo na ito. Ako yung magbabahagi ulit ng saglit lamang, no? Or kakaunting memory verse or Bible verse para po pagkain natin ngayong linggo po ng umaga, tanghali at sa gabi po. So, ito na ang ating memory verse o Bible verse of the day. Sa Hebreo chapter 12 verse 15, mga kapatid, narito po ang sinasabi, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob nang dahil dito ay napapasama ang iba. Amen po sa pagkabasa ng salita ng Diyos sa umaga po ng linggo na ito. Tunay nga po, no, na dapat tayo ay hindi po nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. So bakit po, no? Alam nyo, kapag tayo or tayo po ay nagawang magtanim ng sama ng loob sa ating kakilala, ating kapamilya, sa ating kaibigan, yan po ay nagbubunga ng hindi magandang reaksyon sa ating katawan. Nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi magaganda, yung mga negative, yung mga hindi pa nangyayari, naiisip na natin. Kaya pansinin ninyo, kapag ang isang tao ay punong-puno ng sama ng loob, nagtatanim ng sama ng loob, may galit, no? Iba yung aura niya. Lagi ho siyang masungit, lagi pong parang galit, no? May initin ng ulo. Yan po ang nangyayari. Pero kapag tayo ay marunong magpatawad sa ating mga kapatiran, sa ating mga kakilala, kamag-anak, nagkasala sa atin, mas magaan po sa ating pakiramdam. Alam nyo, kapag kunyari sa mag-asawa, nagkasamaan ng loob nung araw na ito, huwag nyo nang hintayin abutan pa ng bukas, no? Ipagpabukas. Hanggat kaya, gawin ho agad, ayusin ho agad ang problema. Alam nyo, lahat po ng mga problema, pagkatalo, pag-aaway, ay nadadala po sa maayos na pag-uusap. Yung iba kasi dinadaan sa init ng ulo, yung mga problema na dapat naman na pag-uusapan, no?
Minsan kasi dinadaan sa dahas. Yung iba, so sobrang pagkikimkim at pagtatanim ng sama ng loob, bigla na lang sumasabog. Kung ano na nagagawa, nakakagawa na ng hindi magagandang bagay, which is ay naman ho natin na ganoon ang mangyayari. So ano ba yung dapat natin gawin pag mga ganyan, no? Humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon sa sitwasyon na tayo sumasama ang loob, no? Kaya nga po ang sabi sa atin, no, sabi dito sa Hebreo chapter 12 verse 15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, pag may pag-ibig tayo ng Diyos, no, ay hindi tayo nakakagawa ng masama. So yung kahit sumama yung loob natin sa ibang tao, sa kakilala natin, agad-agad namang nawawalan. Normal lang naman na sumama ang loob natin, makaranas ng galit, tampo. Tao tayo normal lamang yon. Pero syempre, huwag na natin patagalin kung kaya naman pag-usapan. Kaya nga po ang sabi sa salita ng Panginoon, huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil ito yung napapasama ang iba. Pag sinabi kasing magtanim, no, or magtanim ng sama ng loob, yung dinadamdam mo, iniipon mo yung sama ng loob. Hindi naman sinabi dito na huwag sasama ang loob nyo, no? Huwag sasama ang loob. Hindi naman ganoon ang sinabi. Ang sinabi ho, no, huwag kayong magtanim. Pag nagtatanim tayo, parang naiipon yan, di ba? Tapos lumalago, nag-grow. Ganyan po sa mga gulay, sa mga prutas. So, ganun din ang nangyayari. Kapag nagtatanim tayo ng sama ng loob, nag-grow yun sa loob natin, so sumasabog na lamang ng biglaan. So, yun na yung mga hindi nakokontrol, yung mga nakakagawa ng mga masasamang bagay na dapat po hindi naman nagagawa. So, hopefully, mga kabayan, mga kaibigan, mga kapatid, ay may natutunan po tayo sa ngayon. So pasensya na ho kayo kung naisingit ko yung Bible verse, no. Inuugali ko na po kasi na magbahagi sa inyo para naman sulit po yung mga panonood ninyo sa atin. At kung nakaabot ka sa dulo ng ating video ay pa-comment naman po sa baba, no, ng iyong lugar kung taga saan ka, pangalan mo para next update i-shoutout po kita at mas makilala ho kita, no, dito sa ating channel. Pa-priority ko ho kayo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.